Bagong project ng Kath, then niluluto na talaga siya mga kasombreros. Si Kath po ay may bagong movie na horror ang tema. Tapos si Ethan, si Alden mga kasombreros ay na-miss ang Hello Love Again. No? Dito na mention niya si Ethan mga kasombreros sa kanyang pagbati. Unahin ko ito, si Alden po ay bumati. Kakapost lang kagabi ng isang fan, si Risa, yung kanyang binati dito. Tapos ay binati niya ng happy birthday. Tapos nabanggit niya dito si Ethan, no? Tapos naka-block dito si Soiti, mga kasombreros. So from Taiwan ba yun sabi nito? From Taiwan yung sabi niya dito na from Ethan, sabi niya, have a joyful birthday from Ethan. Panis, sabing ganon. Yeah, Soiti, mga kasombreros. Hindi ko lang kung throwback ito kasi wala ako sa file sabi niya, hello Riza, happy birthday sa iyo. God bless you and ingat ka palagi. Wishing a very warm and very joyful birthday from Ethan. Sabi niya ganun mga astas panis, no? May kakulitan pa rin si si Soiti, mga kasombreros. So yan, mamaya i-play ko ito para marinig niyo po mga kasombreros first hand. Tapos ito ang cute ang caption dito ng isang admin sa picture ni Alden ang asawa ng A-Team. So ng A-Team community or A-Team fandom mga kasombreros. Tapos picture dito ni Soiti na nakasombrero siya tapos naka-black mga kasombreros. So yung horse, may logo ng kabayo ang kanyang yung kanyang sombrero mga kasombreros. Sombrero mga kasombreros. So may logo ng kabayo. No, parang magkaiba yata din sa kay Kath mga kasombreros. Pero yun po, no, asawa nga talaga ito ng A-Team or ng A-Team community mga kasombreros. Tapos si Alden ay na-feature sa kanyang home network 3 hours ago. Mula GMA Network mga kasombreros. Ito ay tungkol sa kanyang mga gaganapin na or gagawin na projects mga kasombreros, especially dito sa Code Gray nga niya. So sunod-sunod na yung projects ng Kath din mga kasombreros. 3 hours ago, an exclusive interview with the program 24 Oras, Asia's multimedia star Alden Richards shared that he will be taking on a new role portraying a character in the medical field. Alden announced that he will play the role of a doctor in his upcoming series titled Code Gray. So yun siya, no? Tapos picture ni Soiti dito na naka-brown siya at saka nasa kotse siya mga kasombreros. So ayun po. Tapos next item natin, ang ate ni Kath mga kasombreros nag-share about sa ganap ni Baby Kiona doon sa Disney Summer Pixar, no? Disney Pixar Summer Fest mga kasombreros. So enjoy pa rin si Baby Kiona mga kasombreros, no? So talagang so may mga na-post sa tayo nakaraan pero iba kasi ito, no, mga kasombreros. So talagang enjoy si Baby Kiona dito mga kasombreros with all the costume pa siya. Ito po ay pinost ng kanyang ate, no, sa kanyang Instagram account mga kasombreros. Ito nakakatawa ito mga kasombreros, na nakakatuwa yung kanilang pinost dito yung isang admin ay nagpost mga kasombreros 8 hours ago, si Elma Casanova. Sabi niya ay enjoy Kath, you deserve to be happy, hayaan mo silang manigas sa inggit. Sabing ganoon, no, mga kasombreros. Tapos sabi niya dito ay huwag mo nang i-zoom, di mo makikita si Mayor Mark. Kasi ito po mga kasombreros ay 2023 pa na picture nila sa BKK, no, sa Thailand or Bangkok, Thailand mga kasombreros. So 207 reactions, tapos medyo blur yung picture, pero ito po ay throwback photo lamang. So nagsisilabasan nito kasi nga gawa nung mga naunang mga pinost kagabi or nung nakarang araw na videos ni Kath na yung naka-dark red, parang naka-maroon siya mga kasombreros, na bumibili ng mga damit, tapos parang kasama yung glam team, no, at saka yung kapatid ni Mayor Mark Alcala,
So, pero si Mayor Mark Alcala hindi naman spotted doon mga kasambreros sa mga videos na kung saan ay kung nakasubaybay kayo kanina, no? Kaninang ngayong araw mga kanina ay pinost natin, no? April 3, 2026. So pinakaunang vlog natin 'yon mga kasambreros. So kung hindi niyo pa po napanood ay panoorin niyo po mga kasambreros. So, which is parang hindi siya talaga totoo mga kasambreros na yun, no, nakasama si Mayor Mark Alcala kasi wala naman talaga siya doon. Pinagdudugtong lang ng mga fans na Mayor Mark Alcala. So, speaking of dugtong, ay si Daniel, no, hindi nakaligtas 2 hours ago, si Daniel Padilla at saka si Catherine mga kasambreros ay pinagtabi ulit nila ng mga kasambreros dito sa post ng Kathniel fans only na si Rosaline Karim. 2 hours ago dito ay pinost niya si DJ at saka si Kath mga kasambreros na parang violet siya. Parang Conzay's picture ito ni Kath, no? Mga kasambreros. Tapos yun, may tugtog siya na parang happy birthday doon sa kanyang screenshot. Pero ito po ay of course no, dinugtong lang, bald headed pa dito at saka kalbo. Nagpa-kalbo dito, no, na 1 inch si Daniel Padilla mga kasambreros. So talagang lang, usong-uso na to ngayon yung yung pagdudugtungin, no, yung mga pictures and edit na lang mga kasambreros ang labanan ng ng mga fans para makuha lang yung gusto nila. So tapos ito si Mix Gel ay na feature din pala si Kath mga kasambreros. Yung ganap nga niya sa Betadine mga kasambreros. Chill lang sa buhay, parang si Catherine Bernardo. Tahimik na saya, simpleng ngiti at puro good vibes lang yata. No, chill lang sa buhay, puro good vibes lang. So sabi dito ang post ni Mix Gel mga kasambreros, 328 reactions yung kanyang nakuha dito. Mga kasambreros. Ito, yung Maggi Magic Sarap ni Kath, binati pala siya, no? Nung nakarang araw yata ito 2026 mga kasambreros. Pero kahapon ko lang nakita no, na binati pala siya ng Maggi Magic Sarap. Pagdating sa acting at cooking, kaya ni Catherine Bernardo yan. Kaya your Magic or Maggi family wishes you a happy birthday. So yun, have a magical birthday, Catherine. Kasi nga 'di ba, at 2,500 reactions. So mga kasambreros, kasi nga si Kath ay ang isa sa mga main brand ambassadors or endorsers ng Maggi Magic Sarap mga kasambreros. So yun po. O sige, major items tayo mga kasambreros. Merong ngayon, usap-usapan. Actually parang confirmation na ito ng kapamilya and then ng mga admins ni Kath mga kasambreros. Yung dito is yung bagong movie project na may tema na horror ay parang yung reborn ng Feng Shui mga kasambreros. Sabi rin ng Catherine Blue Hearts dito 1 hour ago, look, a new era of horror begins. Catherine Bernardo is the new queen of the bagwalkers. She didn't ask for the mirror but now she can't escape it. Feng Shui curse reborn. Parang something like that, no, mga kasambreros. Tapos, parang nakalinya rin dito yung Elena 1944 pinost din ito ni Kath Mark Rahel Taton, series Someone Someday. Pagkatapos nito ay Feng Shui daw. Tapos upcoming movie pa niya ay Elena 1944. So hindi ko alam kung paano ito gagawin ni Kath within ang Feng Shui, siguro 1 month po pwede. Pero ang pangit no kung horror kung horror, pero kung yun yung decision ng management ay wala tayong magagawa mga kasambreros. So akala ko nga Elena 1944 yung dito yung susunod mga kasambreros na gagawin ni Kath na pelikula or sa big screen mga kasambreros. Siguro para maiba kasi yung pinaka-last, di ba, or pinakauna na dito na horror movie ni Kath ay yung Pagpag, no, kasama pa sila ni DJ doon mga kasambreros.
So that was 2013, no? Yung pagpag na pelikula ni na Kath and tawag dito, ni Daniel Padilla. Kasama sina Shaina Magdayaw, Leo Martinez at Paolo Avellino, mga kasambreros, sa kanilang pelikula 2013. So, pero yun, for further confirmation pa ito, pero abang-abang tayo of course, no, ng mga susunod na update kung matutuloy ba ito, no, yung kasi kung feng shui parang mirror na naman, parang parang gagayahin ulit yung sa feng shui ni Miss Chris Aquino, pero abang tayo mga kasembreros kung yun po ay matutuloy talaga. Tapos isa sa mga major items natin mga kasembreros, itong niluluto or kinakasa na nga, no, itong Hollywood project ng Kath din mga kasembreros. Sana matutuloy na talaga ito kasi we're super duper excited sa tambalan, no, o bagong tambalan ni Kath and Alden mga kasembreros, or muling pagtatambal ng dalawa. Sabi kasi dito ng Filipino Celebs TPH, at saka pinost ng may isang admin sa Facebook na yung pangalan ay ABS-CBN at Jamie Network, yung kanyang pangalan mismo, tapos may check mark. Sabi dito, a defining moment for Philippine cinema on the world stage. ABS-CBN and Jamie Network are proud to confirm that the phenomenal tandem of Catherine Bernardo and Alden Richards will reunite for a major Hollywood romantic drama. Following the story-making success of Hello Love Goodbye and Hello Love Again, this landmark collaboration marks a significant step forward in bringing Filipino talent to a global audience. We are we are thrilled to partner on this prestigious international project and forward to sharing more details very soon. Get ready to witness Kath then make their in Hollywood. So, Alden Richard business. So, ito po ay for further confirmation. Pero ako po ay talagang, of course, na tayo ay nag-aabang talaga mga kasembreros kung matutuloy man ito. So, hoping and praying mga kasi kahapon niya ito pinost mga kasembreros. Tapos, wala pa namang official kasi sa tapos yung mga na-mention ni Alden ay yung Love Siargao, Code Gray. So yun lang muna yung kanyang na-mention na mga upcoming projects niya. So siguro unahin niya pa talaga yung mga Love Siargao at saka yung itong kanyang itong Code Gray mga kasembreros, kasi ito yung official na naka-line up sa kanya, no, na kanyang gagawin mga kasembreros. So, pero abang-abang tayo, no? Kasi tayo ay talagang todo abangers mga kasembreros sa panibagong project Hollywood. So, hindi naman nakapagtataka na magpa-present ulit sa global stage or international stage or Hollywood mga kasembreros ang Kath din. Kasi yung Hello Love Goodbye at Hello Love Again nila ay talagang papatunay na minahal sila at yung charisma nila at yung hatak nila sa audience hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo ay tested and proven, no, effective mga kasembreros. So yun, abang-abang tayo sa mga susunod na updates. So sana hoping po, no, na talaga matuloy na at lulutuin na itong Kathleen tandem mga kasembreros. So yun po. Tapos ito ang cute ng ginawa dito ni Laganas de la Cruz Julina. Parang inedit niya yung pictures ng Kathleen na sila yung nag-travel sa ibang bansa, no, travel 2026, tapos Love in Kathleen Forever. So yun siya, no, tapos top tropical destinations, tapos parang magazine siya ng mga kasembreros na inedit lang niya yung larawan ni Kath and Alden mga kasembreros na naka-pink. So yun po. Tapos ito, Random Pinay Beauty posted over the years of Catherine Bernardo, so beautiful and lovely. So yun siya. Natapos sa pictures dito ni Kath mga kasembreros ay na pinagtagpi-tagpi lang niya, no, from bata hanggang sa naging woman or lady. Mas lalo bang gumanda o mas maganda yung mga dati
Ang sabi dito ni Random Pinay Beauty, mga kasembreros, 170 reactions. So this was posted 3 days ago, pero kagabi ko lang siya na kita, mga kasembreros. Tapos ito yung Madam Tussod nga ni Kath na nagparamdam na parang handa na siya, mga kasembreros, no, as we mentioned din or sinabi dun sa may ating pinakaunang vlog ngayong araw, mga kasembreros, na niready na siya. Ay may na pala dito na feature din siya ng news balita, mga kasembreros. Ito na, mangyayari na ito ngayong taon. Immortalize ng Madam Tussod Hong Kong ang Asia's multimedia star or superstar na si Catherine Bernardo bilang kanilang pinakabagong Filipino wax figure ngayong taon. Wow! Tapos yung random photos ni Kath na naka-black siya, mga kasembreros. So mag-aabang tayo kasi ito rin, no, malapit na rin ito yung Madam Tussod niya na ipapublicize, mga kasembreros. So abang-abang tayo dito sa update ng Madam Tussod, mga kasembreros. So ang dami, no? Ang daming ganap talaga ni Phenomenal Box Office Cinema Queen at Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. So parang tayo lang yung napapagod sa kanila, pero hindi sila napapagod, mga kasembreros, kasi they enjoy, no, what they do. Talagang tumagal sila sa industriya because of their passion and love for the craft, mga kasembreros. Tapos ito, parang nag-survey lang sila kung Kathden ba, Kathniel or Catherine, no, or parang kung sino din gusto na dito na i-partner kay Kath, mga kasembreros, sa movie, no? Parang random lang siya na mga kasembreros na fan or admin. Tapos sinama niya pa dito si Daniel Padilla, mga kasembreros, bilang isa sa mga options ng leading man or pwedeng maging leading man ulit ni Ma'am Catherine. Well, definitely para sa akin parang malabo na yung kay Daniel Padilla, mga kasembreros. Pwede pa si Alden, of course, no, or si James Reid. Pero ngayon ay sasaman someday nga, no, James Reid, mga kasembreros. Pero yung sa movie ay hindi natin, parang hindi pa ready, mga kasembreros, si Kat siguro sa pagtatambal kay James Reid sa pelikula. Kasi nga meron pa silang series, mga kasembreros, na ginagawa, which is Someone Someday. So dito yung sa tandem kanina ay dito yung James Reid Alden. So parang definitely Alden tayo, mga kasembreros, na maging kapartner ulit ni Kath, no. Sana man niluto na nga talaga, mga kasembreros, ang ABS-CBN at saka GMA. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items, ha. May ipi-play ba ako dito? So yan, i-play ko itong mga videos na iba, napapakinggan po ninyo. And then pakinggan natin, of course, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. And hello Riza, happy birthday sa'yo. God bless you and ingat ka palagi. Wishing you a very warm and a very joyful birthday from Ethan. Anis. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Pangako sa Mga Anak. Ephesians chapter 6 verses 1 hanggang 4. Medyo mahaba ito. Pakinggan na lang po natin, mga kasembreros. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. So yung pangako na ito ay ganito, that it may be well with you and you may live long on the earth. Mahabang buhay daw, mga kasembreros, sa mundo. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. So ito po, mga kasembreros, ito yung dapat na ginagawa, no, ng anak sa magulang, magulang sa anak. So parent to children, children to parent na relationship, mga kasembreros. So sa atin bilang mga magulang, bilang mga guardian, for example, meron tayong mga pangako, meron tayong magandang plano, no, para sa ating mga anak, parang sa ating mga inalagaang mga kids or children or mga malalaki na, mga kasembreros, no. Kumbaga pa tayo po ay
may nag-iisip tayo, nagpaplano tayo mga kasers na maganda, no? As long as kaya natin, at saka as much as possible ay gusto natin yung pangako na yon ay matupad, no? Yung plano na maganda, mapagkatapos sila ng pag-aaral for example. So ganoon mga kasembreros, no, yung gusto ng natin, no, na mga magulang, na mga physical or biological parents mga kasembreros. So dito si Lord mismo, no, may pangako siya mga kasembreros sa mga bata, no, sa mga anak na sumusunod sa magulang sa Panginoon. Kasi ito ang tama. Ang sabi dito, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. So pinakauna ha, take note mga kasembreros, ang pagsunod sa magulang ay ang pinakaunang utos na may kalakip na pangako. So ano yung pangakong iyon? Yung mahabang buhay. And yung sinasabi dito na mahabang buhay, it's not just long life mga kasembreros. Ibig sabihin na namubuhay ka na ayon sa kalooban ng Panginoon, you're satisfied, you're contented with the Lord mga kasembreros, you're doing the will of God, no? May purpose ba yung buhay mo mga kasembreros, at hindi lamang you're just doing everything for your own, but you are a follower of Christ mga kasembreros. So and sa mga magulang naman, no, sa tatay especially, ay wag nating galitin, no? Kumbaga pa tayo po ay maging good parents, parang good example sa ating mga anak mga kasembreros. Sasabi dito ni Apostol Pablo na and you fathers, do not provoke your children to wrath and bring them up in the training and admonition of the Lord. So yun siya, no? Wag rin nating gawan ng reason or gawan ng dahilan mga kasembreros na yung mga anak natin ay magalit, no, magtanim ng sama ng loob. Kasi may mga bata na papariwara minsan dahil din sa kagagawa ng kanilang parents. May mga ganong instances mga kasembreros. May mga times naman na yung mga magulang ay maayos naman yung pagdidisiplina nila sa mga anak nila, pero na-impluensya ng barkada, so nung kinalaunan ay napariwara, no, nawala sa tamang landas ng buhay mga kasembreros. So pasensya na po kayo kasi nag-video po ang mga tao dito sa amin mga customers kasi linggo. So yun, no, this verse from Ephesians chapter 6 verses 1 hanggang 4 highlights the importance of respectful and obedient relationships within families. So within the family mga kasembreros, it emphasizes the duty of children to honor their parents through obedience and respect, as this is foundational for our harmonious family life. So kasi mga kasembreros napaka-saya, napaka-fulfilling, at saka napaka-peaceful ng tahanan na kung ang anak ay sumusunod sa magulang, tapos yung mga magulang mahal yung mga anak, yung mga magulang mahal nila yung kanilang mga anak mga kasembreros. Yung asawang lalaki mahal yung asawang babae, ang asawang babae mahal yung asawang lalaki. So they're not perfect. No, we are not perfect mga kasembreros. Pero kapag nandun yung love kasi, at saka nandun talaga yung turo, no, yung sinusunod yung kautusan, yung Holy Scripture, yung Holy Bible mga kasembreros within the family, ay talaga nagkakaroon ng napakagandang relationship mga kasembreros. Hindi man perfecto, pero nandun yung tinatawag nating Christian family na typical. At saka yun kasi yung dapat na format no mga kasembreros. Sa isang computer or sa isang application, kapag mali yung format, mali yung database, mali yung settings, so di ba nagkakaroon ng dysfunction or hindi na nag-ooperate ng maayos mga kasembreros ang isang application. Let's say yung pag may problema ang Messenger, hindi maayos yung setting, or yung GCash for example. So anumang application sa ating cellphone or sa gadgets mga kasembreros, kapag mali yung settings, mali yung setup mga kasembreros, nagkakaroon ng problema, di ba? So ganun din po sa ating family life mga kasembreros, sa ating loob ng tahanan, kasi nga nagkakaroon tayo ng maling paniniwala. For example, no, kapag hindi sumusunod sa Holy Bible, so ang mali yung magiging belief, mali yung paniniwala ng anak, mali yung paniniwala ng tatay, ng nanay, and so on mga kasembreros. In short, so hindi sila in line or naka-align or arranged according sa format or naka-set up according sa salita ng Diyos mga kasembreros. Kasi anak for example hindi sumusunod sa magulang, ang magulang hindi na mahal ang kanilang mga anak. So
disaster ang aabutin kapag ganun. Additionally, it advises parents to nurture their children in the ways of the Lord, teaching them values and principles that will guide their lives towards righteousness and connection with God. So isipin natin parati na kapag yung mga anak natin, naturuan natin sila ng maayos, pinalaki natin sa salita ng Panginoon, so tayo rin naman ang magbe-benefit kunwari ikaw parent, no, bata ka pa ngayon, nasa 40s, nasa 30s. So pagkatanda natin, tapos yung mga anak naman natin yung sumunod na malalakas, no, they're in 20s or teens or 30s na rin mga kasambreros. So tayo patanda, no, tapos yung lakas nila ay malakas pa sila mga kasambreros. So maalagaan nila tayo, pero kung hindi natin sila pinalaki ng may pagmamahal, hindi natin sila pinalaki ng maayos, hindi natin sila pinalaki ayon sa utos ng Diyos mga kasambreros. So tayo rin po yung problema rin natin at sakit sa ulo yun mga kasambreros na imbis na makatulong yung anak mo nung lumaki na naging sakit pa sa ulo. So di ba? Sa atin din po yung balik nun mga kasus kapag hindi natin sila pinalaki ng maayos at according sa salita ng Diyos mga kasus. So isipin natin yung ganoon na marami ako nakita dito na nung lumaki na yung mga anak nila, imbis na tulungan yung mga magulang, naging sakit pa sa ulo sa magulang kasi nga naging pasaway kasi hindi na palaki ng maayos nung bata pa lang. Hindi sila na disiplina at hindi sila na training ba nung maliit pa sila according sa salita ng Diyos. Have you ever thought about the significance of mutual respect and obedience within a family unit? Children learn the values of humility, respect, and obedience by following this guidance, while parents are reminded of the responsibility to guide and nurture their children in a loving and godly manner. So yun siya, no, godly manner talaga siya mga kasambreros. Kasi marami ang mga magulang, nagpo-provide sila sa kanilang family, very hardworking ang magulang, minsan nag-abroad pa, no, para sabihin nila na mabigyan ng magandang future yung kanilang mga anak and so on. Pero dahil kulang sa pagmamahal, kulang sa tamang training, no, na according sa salita ng Diyos, hindi na palaki sa pagmamahal, ay kahit na may mga material things sila, nakapagtapos sila ng pag-aaral, so hindi na buo yung love and connection, no, close relationship sa family, ay hindi rin sila naging buo, no, parang ganoon mga kasimiros. This verse also emphasizes the role of parents as spiritual leaders in the lives of their children, emphasizing the importance of instilling faith and moral values from a young age. These instructions ultimately encourage families to build a foundation of mutual love, respect, and faith that strengthens their bond and connection with each other and with God. So hindi dapat talaga nawawala ang Diyos mga kasambreros. Magtatrabaho tayo, yes. Magpo-provide tayo sa ating mga anak, yes. Pero ang mahalaga dito at ang pinakamahalaga sa lahat ng aspect ay yung spiritual life nila na natuturuan sila ng salita ng Diyos mga kasambreros. Kung pa, what is wealth, no, what is property kung wala naman ang Diyos sa buhay ng mga tao. Yes, sabihin natin may Diyos sila, alam nila ang Diyos, pero iba kasi yung may talaga nagsispend time sila sa Biblia araw-araw, nananalangin, no? Kung pa yung iba kasi yung mga Kristiyano na pahapyaw, iba yung Kristiyano na malalim. Kung pa nandun talaga yung eagerness, no, yung excitement at saka yung hunger, yung pagkagutom ba, at saka pag-auhaw sa salita ng Diyos, kung kaya they spend time reading and studying the Bible every day, obeying the Bible mga kasambreros, and of course applying it mga kasambreros, at saka panalangin talaga. Ephesians chapter 6 verses 1 to 4 offers timeless wisdom for family life. Paul provides a framework for harmonious and fulfilling relationships by emphasizing mutual respect and godly instruction. Reflecting on these principles encourages us to cultivate a family environment that mirrors the love and care that God extends to us. How might you apply these principles in your own family life today? So yun yung papaano natin i-apply sa ating mga buhay-buhay ang question dito mga kasambreros. Additionally, parents can nurture their children in Christ by showing them grace, forgiveness, and understanding. Parents can teach their children about the unconditional love and compassion of God by modeling Christ-like behavior in their interactions with them. So yun siya. Parati natin isipin na yung parents din ay ang mga leaders, spiritual leaders, physical, biological leaders mga kasambreros. So yung ating mga anak, hindi man minsan nakikinig sa atin, pero pag nakikita tayo na mali yung ating ginagawa ay nagagaya nila
So kung kaya hindi lang sa pandinig kasi natututo ang bata no, sa paningin, no, kung na-observe nila parati na ganito ang ginagawa ni mama, ni papa. So pag mali, akala nila tama, no? So gagawin din nila, gagayahin nila kasi nagiging role models tayo mga kasembreros na mga magulang at saka man nakakatanda sa mga bata. Kung ano yung ginagawa natin ay ginagaya nila paglaki mga kasembreros. That is why let's be careful sa ating mga actions talaga and the way we treat them or interact with them mga kasombrero. So Christ-like, ito yung tinuturo dito ni Apostol Pablo na yung mga anak maging Christ-like, yung parents maging Christ-like dapat mga kasos. Pero yung huge responsibility ay nasa ating mga magulang mga kasombrero kasi nga sila yung first teachers and guidance counselors ng mga bata habang sila po ay lumalaki. So yung values ba, yung ethics talaga dapat ay nandoon sa loob ng tahanan, especially dala-dala ng ating magulang at saka mga guardians, mga kasembreros papunta sa mga anak. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God ha. Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at pagtuturo sa ating mga anak according to the teachings of God in the Bible. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasamaras and paalam po. I love you all.